natin. So ganyan sa kalawak, di ba? Ang laki ng SM, men. Siga dyan! Hai ku berkata, ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Yo, what's up mga amigo. So yung class na ginawa ko is para ma-synchronize ko itong GoPro Hero 8 saka itong GoPro Hero 4 para pag-edit madali na lang. So doon sa magsisimula yung aking video para hindi ako mahirapan sa pag combine ng dalawang cam. So ayan, yun po ang technique. So maayong hapon sa tanan. Andito po ako sa may harap po ng M-Core, no? M-Core Tagum. So shoutout nga pala kay Romy Motovlog o ka-R17 Motovlog. So dyan po siya nagtatrabaho. So andito po ako ngayon sa may highway, no? So may harap po ng M-Core. O saan dito try ko po itong aking GoPro Hero 8 kung gumagana ba itong mic ng Apaso. Kasi wala pa po ako talagang mic adapter ng GoPro Hero 8. So meron akong mic ng Apaso. So titingnan natin kung gumagana ba siya o maganda bang audio nakakalabasan. So ang purpose ko na ito is matry lang kung okay ang audio ito gamit ang Apaso na mic. So, ayan, yan po ang ating GoPro Hero 4. Ito ang ating GoPro Hero 8 yung gumagana. So ayan, let's go. So tingnan natin. At saka dadaan nga pala tayo dito sa mega flyover para tignan dito kayo ng update. Ano na ang situation na mega flyover dito sa Quezon City. So saan ang mega flyover po ng Quezon City ay tapos sa talagang attraction po ng Quezon City. Kasi yan po ang pinakaunang mahaba at magarang flyover na matatagpuan nyo dito sa Mindanao. Yan po ang bagong flyover na. For now, dito po tayo dadaan sa ilalim. Saka naisasadap din nga pala sa ating mga supporter, no? Especially kay Go Rider. Maraming salamat Go sa support at sa bigay mo na itong action cam na ginagamit ko ngayon. Malaking bagay po ito sa pagkama sa vlog. Hindi naman ako ganun kagaling saka kasikatan sa larangan ko ng pagmamatovlog. Hindi ko lang din alam kung bakit talaga mapilig ko yung pagmamatovlog sa isa sa ibang bagay na pagbablog, no? Baka ito lang talaga yung parang hobby ko. So ito lang talaga yung trip ko. So ganito na po ang situation sa ilalim po ng mega flyover ng Quezon City, no? Ayan. Today is Sunday and also nasa alas 4 na ata halos o 3:30 ang hapon dito. Pero ganun, medyo makulimlim ang traffic hapon ngayon, pero all good pa rin naman. Dito naman yan uulan. Marami na talagang mga sasakyan at saka medyo marami rin yung mga dumadaan talaga. Kasi ito yung Quezon City ang sentro po ng iba't ibang mga probinsya. Kung pupunta po kayo ng Davao Oriental, kung galing kayo ng Davao, pwede din kayong dumaan dito. So kung galing kayo ng Surigao del Sur, dadaan din kayo naman. Kaya initiative po itong flyover, no? Mega flyover na magawan po ang Quezon City dahil darating talaga ang panahon magiging mas matraffic na po itong Quezon City Sunday. Dahil nga din sa karami na din yung mga sasakyan na dumadaan dito kahit ka din ng tao. Ayan, ito ang sentro bahagi ng Quezon City. Ayan po ang mega flyover, no? Sa bawat kanto meron na din nilalagay na traffic light. Ayan lang, bawat kanto na doon may traffic light. Pagdating mo dito may traffic light na naman, pero hindi pa po yan gumagana. Baka Sunday, mga susunod siguro na buwan or bago matapos ang taon ito,
ay gagana na po yung mga traffic light. So ito po tayo sa dito po tayo sa Gino Los Pagos. Ito po ang Gino Los Pagos. Ano yung mga amigo na isa sa pinakamalaking mall na matatagpuan dito sa amin. So hopefully klaro po ang ating boses sa mic na ginagamit ngayon. Direkta ko lang nilagay GoPro Hero 8 ito at ako na mic. So sa ilalim ito na po flyover. So ang lalaki po na mga poste yan yung foundation ng ito flyover. Andun po yung City Mall, no? So sa harap po na yung City Mall, yan yung may naka-blue na nakamilera. So sinisimula na po dyan ang SM Mall. So sa harap po na yung City Mall, itatayo yung SM Mall dito sa Kain City. First ever na SM Mall sa Kain City. Ayan, dami ng mall dito. Merong Robinson Mall, D-Mall, Grand Mall, City Mall, City Mall. Yun, soon to open dito right Costa Mall. Tingnan natin doon, no? Ilibot tayo ng konti. Ano ba kalawat ang mauuto pa ng SM. Actually dyan po yung sa may Domingo Village na side. Okay, dati po ako nakatira dyan sa likuran ngayon ang panahon. Dyan po kami nakatira. Dito naman tayo na side. Alam nyo ba itong blue na nasa gilid? Yan po ang isang yan yung mga blue. Nag-iisang underpass ko dito sa Taguig City. So yan po ang nauna-una na nag-iisa underpass na matatagpuan mo dito sa Taguig City. Dito side yan po ang nag-iisa na dito sa flyover. Tapos naman po talaga ang construction ng flyover. Clearing na talaga. Okay na. So yan po ang SM, no? So harap po sa City Mall Bagong. So dito ipapakita ko sa inyo. So yan. Yan po kalawak, no? Ang laki pala ng SM. So yan, harap po ng City Mall ang SM po dito sa mayon. So tingnan natin dito na tayo. Bawal kasi mag-park, pero tingnan na natin. So ganyan sa kalawak, di ba? Ang laki ng SM, men. So hanggang doon. Okay, so tingnan natin. At tinatayang 3.7 hectares po ang kabuuang area ng SM City Mall na itatayaw mismo dito sa Tagum City, mga amigo, mga amiga. Papunta po kasi dito sa dyan na side ay malapit na yan sa Rotary. So ito sa kalawak. So nag-clearing na sila. Sinisimulan na po nila yung mga gagawin para may tayo itong SM, no? Malawak pala talaga ng SM dito, no? So entrance po yan dito sa Taguig City. So another attraction, saka another na mall, malaking mall na dadayuhin ng karamihan, diba? Masig. So ito ang bahay na ito, napag-inis talaga ng mall, no? So dito po ay ano na po ito, Domingo Village. Dati po akong tumatakbo-takbo lang dito ng bata ko. Ito yung bahay namin nandun sa kabila sa likuran. Sa likod po ng ano JS Desano. Actually meron din nga palang JS, no? JS Desano. Dito itong mall o center na mall na ba ang Desano, no? JS Desano. Ito pagkakalang po center lang, parang supermarket lang.
next question that. Pero yan po ang pinakaluma. Isa sa pinakalumang supermarket na matatagpuan nyo sa Tagum City yan. Kaya yan, nandito po tayo sa likurang bahagi ng SM Itatayan mo siya. Yan. Likod po niyan ay ang Domingo Village. Kaya itong Letran High School. So Letran Davao High School. Malawak. Nasa kapupa ng magiging area ng SM, no? Yan, dito tayo dadaan sa may Rotary Park. So kung makatayo yun, so pwede din palang magiging mas malapit kung lalagyan nila ng entrance din dyan sa may Rotary, no? Sa park. Yan, ito po yung sa may Rotary Park na side. So once again, no, maraming salamat po sa mga sumusuporta kahit hindi naman ganun kaganda yung aking mga nagagawa. Simple lang, hindi naman ako masikatan. Kasi kung dito ka sa Mindanao, hindi ganun ka sikat or patakot ko yung mga pagmamotovlog na ganito. Ganitong style. Kasi dito pinapanood nila yung mga tawa-tawa or yung mga prank, mga video more than sa ganitong mga pagmamotovlog lang na araw. Ito po ang Rotary, no? Sa amin. So kapag hapon marami po kayo makikita mga kailarang mga street food din dito. Pwede kayong tumambay. Dati po din ito namin ang bayan ni Mrs. Kaya dami dyan mapagpipilian mga street food. So dito tayo nasa center pupunta. Saka dito nyo din matatagpuan sa Rotary yung pinakamalaking imahe ang Kalabaw. Yan po, ito yung Kalabaw. Ay, diba? Isa yan din sa attraction na nakikita nyo dito sa Tagum City, no? Yung Kalabaw, yan. Yan. Diba? Kami kaya po ito makita dito sa Tagum City. Yan. Ito tayo na Rotary para bibili ng magkakalang snack or kahit pagkain. Balo pa mo mga amiga na amoy makita drian na malamian na halo-halo driya sa Tagum City ang ilang duha ka flavor na creamy ubi o ang creamy buko. Ug mao ni ang Magvilla na makita nyo driya sa Tagum City Cultural Trade Center, stall number 22. So makita nyo driya na daghan sila gina-offer in terms sa nagkadaiyang mga flavor sa ice cream. So naisipan ko is bibili na lang ako ng bibili na lang ako ng halo-halo. Ano ba dito sa amin? Maraming mga halo-halo. Pero dito ako may trade center na sa harapan sa halo-halo nila. So ayun ito yung white ko sa halo-halo. So bibili ako ng ano, yung halo na lang siguro yung dadalhin ko doon. Dalawa lang halo-halo, 5 siguro. Ito din sa no? May center sa amin. So marami na nakapakis na sayaw. Siguro nakalaki yan din yung sa ilong ko dati ng college. Pagtuturo ng sayaw. Nandito na pa tayo sa trade center. Diyan po tayo bibili na ng halo-halo sa Magvilla ice cream. So sarap din. Yun ah. Terbang bersama dirimu.
Bila ku bukanlah seperti aku yang dahulu. So ayan mga amigo, mga amiga, if you're looking for one of the best halo-halo dito sa Tagum City, maaari niyong bisitahin itong Magvilla dito sa Trade Center, na kung saan ay talagang mapapawaw ka sa sarap ng kanilang halo-halo dito. Take note, hindi po to sponsored, no? Pero baka naman, Magvilla. So ayan mga amigo, mga amiga, sa ilang minuto na paghihintay, tapos na po ang aking halo-halo na in-order. Dalawa po ang in-order ko. So tag 60 pesos po ang isa, so bali 120 po ang mababayaran natin. At sulit na din ito para sa isang masarap na halo-halo. Siga dyan! Hatiku berkata, ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat